May share lang po akong verse sa inyo. Sabi po sa Psalms 150 verse 6. Ayan po. So sabi po dito, ang lahat na may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Kaya sa araw po na ito, wala po tayong ibang gagawin kundi magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Hallelujah! Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Yes, Lord! La 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 la. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na. Sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, sa sayaw, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na. Sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa iyo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Pilipinas, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw, minsan pa. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa iyo iaalay. Come on! Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, dito sa Holy, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na. Sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw
Sambahin ka, O Yahweh, Diyos sa langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Hallelujah! Patuloy mo tayo magpuri at magbigay pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Everybody clap your hands to Jesus. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo, mapuri sa Kanya. Tara! Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliham ang iyong presensya. Ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliham, 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 nagliliham. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya. Tara! Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Palakpak po natin mga kamay sa ating Panginoon. Yes, Lord. Deserve our praise, Lord. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya dahil walang iba. Dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya dahil walang iba. Come on, church! Dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya dahil walang iba. Dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na, 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 na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab
worship and pour our heart to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We acknowledge your presence right now, Panginoon, sa kalagitnaan namin, Panginoon Diyos. Salamat sa habag, salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon Diyos, sa aming buhay, O God. Hallelujah. Jesus, habang kami hindi karapat-dapat, Panginoon Diyos, maraming salamat, O God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kapihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di napahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Walang salang manunubos ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking kapihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kapihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di napahiran
church, let's sing, napakabuti mo, Panginoon Diyos. Hallelujah! Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluhan, hatid. Itaas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon Diyos. Napakabuti mo, napakabuti, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Come on, let's sing to the Lord. Hallelujah! Napakabuti mo, Diyos, aming Diyos Ama. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Ang iyong likha'y luluwalhatin ka. Oh, Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sabay-sabay po natin ulit awitin, nagmumula sa ating puso. Come on, church. Sabay-sabay po tayong lahat. Ibigay natin yung papurit pagsamba na dapat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang iyong likha'y luluwan. Hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon Diyos. Lahat, Panginoon, ng iyong creation, O God. Lahat ng buhay ay umaawit, Panginoon, ngayon. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay. For the last time po. Dapat, for the last time, kantahin po natin, napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti mo. From the inner of your heart. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Ang iyong lika'y luluwalhatin ka. Napakabuti mo, O Diyos, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, yung malakas na palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's all raise our hands to God. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Noon, ngayon, at sa darating pang panahon. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hindi namin nakakalimutan yung mga bagay na ginawa mo sa amin
at patuloy na ginagawa mo, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, open our spiritual eyes right now. You open our spiritual ears. You open our hearts, O God, that we may truly absorb, O God, your word. Help us, O God, to listen attentively, O God, to your messages, O God, for each and every one of us. Lord, marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na kaming magkakapatid sa iyo ay magsama-sama, magpapalakasan, at lalo't higit, Panginoon Diyos, magamit mo kami, Panginoon Diyos, nang sa ganoon, maraming mga kaluluwa ang patuloy, O Diyos, na makaranas ng pagpapala na tanging sa Panginoong Hesus lamang mararanasan. Lord, maraming pong salamat. Ikaw po ang patuloy na maitaas, Panginoon Diyos, sa gawain na ito. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Praise the Lord. Ang lamig kasi na-aircon tayo. Okay, ayan. Praise the Lord. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, purihin ang Diyos sa buhay mo. Ayan. Praise the Lord. Okay. Tunay po na napakabuti ng Panginoon Diyos. Sino po ang maganda ang gising ngayon? Ayan, dahil maganda ang gising, ibig sabihin, nakakain kayo. O hindi, sinasabi hindi pa siya kumakain. Ayan, hindi pa kumakain, say amen. Ang dami palang gutom dito. Okay, so ibig sabihin, lahat tayo ay talagang inuna natin, syempre, na pakainin ang ating espiritu. Ayan, praise the Lord. Sige nga po, sabihin niyo po sa katabi mo, you are blessed. O, ano sabi po sa inyo nung you are blessed? Okay, ayan. So, pero nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hinahangin ako. Okay, ayan. So, ngayon pong oras na to, ang topic po natin, because it's all about the Holy Spirit. And, parang ito yata yung last, ang last topic po natin para po dito sa Banal na Espiritu. Okay, so our topic for today is all about staying in the path of the Holy Spirit. Meron tayong mga kaibigan, ang dami natin mga kaibigan na sumasama sa atin, pero hindi lahat nag-i-stay. Tama? Marami sa atin, mga kamag-anak natin, sasama sila sa atin, pero hindi lahat nananatili. Tama po? Hindi lahat nag-i-stay. Pero what is good with the Holy Spirit, ang pag-aaralan po natin ngayon is staying in the path of the Holy Spirit. Amen? So, meaning, walking in the Spirit also means we have access to the divine guidance and wisdom. Ayan, praise the Lord. Teka lang po ha, kasi yung buho ko okay, ayan na. So, dito po sa verse natin ngayon ay, bibilis ako lang kasi naiiyak na ako kaagad, hindi pa ako nagsisimula. Okay, ayan. So, our topic po, ito yung ating verse, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. You know, when life gets hard, kapag ang buhay natin, ang hirap na, we will not overcome by our power or might, but through the Spirit of God. Dahil lang sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos kung bakit tayo nagtatagumpay. In other words, ito pong Zechariah chapter 4, verse 6, not by your own strength, not by your own mind, hindi sa sarili natin po, nakaisipan, not by power, not by the resources na meron tayo, not by our abilities, hindi dahil sa mga talents, hindi dahil sa mga skills kung bakit tayo nagtatagumpay. Hindi doon. Not by any of those things. So, napakalinaw na whatever project, whatever situation you are in right now, lahat yan ay mapagtatagumpayan mo, hindi dahil sa sarili mong kakayanan, kung hindi mapagtatagumpayan mo yan, dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Sabi ng Holy Spirit, I will do it. Amen? I will do it for you. I will give you supernatural to see this come
to pass. So, ibig sabihin, may mga bagay na hindi talaga kaya ng isang tao na magawa yung mga imposibleng bagay na alam mo talaga na Diyos lamang ang makakagawa. Dito po sa Zechariah chapter 4 verse 6, si Zerubbabel ay isa po siyang governor sa Jerusalem, and he was faced with what seemed to be impossible, to be an impossible task. So si Zerubbabel po ay he actually played a crucial role in the rebuilding of the second Jerusalem. Since si Zerubbabel po ay he was appointed as governor doon sa province po ng Yehud, ito po ay sa kapangyarihan po ni King Darius the Great. So doon po sa kanyang leadership ay sinabi niya na kailangan na ma-reconstruct. Kailangan yung construction ay masimulan na. So, ang ginawa po ng Panginoon Diyos, kinausap niya po, God spoken sa puso po ni Zerubbabel, and then He told him to rebuild the temple. So, it is one thing to build. Alam niyo po, iba yung nagbi-build, iba yung nagre-rebuild. Iba yun eh. Naalala ko sinasabi ni Pastor John, mas madali na magsimula na magtayo kesa mag-repair, kesa mag-renovate ng isang bahay or ng isang building. One of the hardest spiritual experience you will have in your life will not be a new experience. Hindi yon. Ang isa po sa pinakamahirap is yung tinatawag natin na revival experience. So, ibig sabihin po, yung magre-refresh ka, yung magre-rebuild po tayo, yung i-rekindle natin yung fire na meron tayo. Yun yung isa sa pinakamahirap, yung paano ka makakabalik. Tama? Yung dati kasi, ang init-init mo, tapos parang, paano ko masasabi to? Not by might nor by power, but by my Spirit. Ang layo ng Spirit. Ang layo ng Holy Spirit. So, bakit niya nasasabi to? Bakit niya nasasabi na not by might nor by power? Kasi close sila. Ibig sabihin, nasasabi to ng isang tao kasi nare-realize ni Zerubbabel, and alam niya na tanging ang Panginoon Diyos lang ang pwedeng makagawa nito. You may remember about the story of Nehemiah. Tama po? So, si Nehemiah po, we have learned na ganun din po, the same vision, i-rebuild niya rin yung city of Jerusalem. Okay? Pero dito po, i-build niya yung city of Jerusalem, yung walls na yon. So in that story, we learned of great opposition. Sa bawat labanan, sa bawat, alam niyo yung mga meron tayong mga gustong i-restore, meron tayong gustong i-rebuild, ano nangyayari? May mga opposition. May mga mang-iinis. Tabi mo sa katabi mo, may mga nang-iinis. Ayan, so ibig sabihin, yan? Kumbaga ay given na yan. Na kapag meron tayong mga gustong gawin, lalo tigit sa Panginoon Diyos, merong mga sa paligid ng mga nang-iinis. So si Zerubbabel, he was actually faced with the same area, same with Nehemiah. The people surrounding the city, they were trying to do what it took to discourage the people. So imagine niyo po, napakadami pong mga, there are many times in our walk with God that we are going to feel weak. Weak in our faith, weak with our service with the Lord, minsan weak with our faith in God. So nakakaranas tayo na minsan nanghihina tayo, tama? And hindi lang yun, minsan nga pati worship, hindi ka makapagtaas ng kamay mo. Bakit? Kasi nanghihina ka. And we are actually going to feel weak in life. So, tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Lahat tayo nakakaranas niyan. And napakaganda ng Bible verse because we are being reminded that not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord of the hosts. So, ibig sabihin, nasasabi lang to ng isang tao kasi meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon Diyos. You can imagine, with a scary task, that these people had when they left Persia. Ito mga tao na to, nung umalis sila sa Persia, and then, babalik po sila doon sa Jerusalem. Imagine niyo yung dadatnan nila. Bakit natatakot sila? Parang tayo yan pag marami tayong problema. Imagine niyo po yung haharapin ni Zerubbabel at ng mga tao na yon.
yung walls ng city, no, ng Jerusalem, nasira siya. Ano po? And wala silang bahay na titirhan. Imagine yung problema na meron sila. There's no farming lands ready to produce. Walang pananim, wala silang mga palayan, walang pagtataniman. Yung temple na meron sila, nasunog. So imagine niyo po yung lugar na pupuntahan na babalikan nila, na i-rebuild ulit yung temple ng Jerusalem. Ito yung kanila pong haharapin. They need to plant so they can eat. So what else? They need to build a house so they can live. They need a city so they can exchange goods and services in the marketplace. So, pinapakita sa atin ngayon, ito yung Jerusalem na i-rebuild. They need a temple so they can worship the Lord who has preserved them. Now, tingnan po natin. Doon habang binabasa ko to, sabi doon sa Ezra, doon daw po yung mga tao na yon, imagine niyo yung problema nila. There were 42,360 people who have returned for that work. Pero ang nakaka-overwhelm, na kahit gano'n na sila kadami, kinakabahan pa rin sila kung paano nila yun gagawin. Diba? 42,000 na kayo. Nakita nyo, ito yung ruined. Anong gagawin? Pero imagine, kahit overwhelming yun, these people, they were all discouraged. Hindi nila alam kung paano. So anong ginawa ng Lord? The Lord sent His prophets, si Haggai, si Prophet Haggai, at saka si Prophet Zechariah, para to encourage these people. Kaya tayo may mga pastors. Tama? Uma-attend tayo sa mga iba't ibang gawain so we could also be encouraged. Ma-encourage tayo na ang salita ng Panginoon Diyos ay buhay, totoo, at hakbangan natin ito. So, in-encourage sila ng mga prophets na to. Sabi ng mga prophets, you should not give up. You should have hope even though you feel weak on that moment. Okay? So, nakita natin sa story. So, pag binasa natin yan, yung Zechariah chapter 4, napakadami dyang visions. Napakadami visions. Parang there were 8 visions. And yung 4 po dyan, yung prophet, nakita po niya dyan, may solid gold lampstand, may bowl on the top. Ito yung mga visions. Nakakita pa siya ng olive trees. Kaya po sumagot ito na Zechariah 4:6. Anong ibig sabihin ng vision na nakita? So, sabi ganun, ito yung Zechariah 4:6, sumagot. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Can you imagine yung mga salita po na binitawan po ni Zerubbabel? Can you imagine how these words lifted Zerubbabel's spirit? Nung sinabi to, grabe, hindi niya, di ba ikaw sasabihin mo, paano mangyari yun? Paano ma-rebuild to? Ang daming problema. Anong mangyayari? Pero imagine niyo, nung sinabi sa kanya, not by might nor by power, iba yung nangyari kay Zerubbabel. Na-lift yung spirit niya. So God is literally telling you right now, and God is literally telling him, what you have started with your hands, I will make sure you're gonna finish it with your hands, not by your own strength, not by your own might, but only with the power of the Holy Spirit. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon Diyos. Alam niyo po, when we give everything to God, He will make sure you gonna win. Amen? When you give everything to God, yung hindi ka na nagtatago pa. Hindi ka pa nagsasabi na, hindi, kaya ko to. Huwag ka nang magkunwari. Hindi mo kayang i-extend ang buhay mo. Hindi mo kayang mapalakas ang sarili mo. So, ibig sabihin, sinasabi sa atin, when we give everything to God, He gonna make sure that you gonna win in Jesus' name. Amen? So, parang tayo, sabihin natin gano'n, Lord, in Jesus' name, I'm gonna make sure this work gets done. In Jesus' name. Parang sabi ni Zerubbabel, Lord, I'll make sure this work will get done. And this temple is rebuilt. Hindi sinabi na, that will be rebuilt. Hindi, rebuilt na. So, ibig sabihin, ganoon kakumpiyansa si Zerubbabel. Nahihirapan ka man ngayon, sa sitwasyon na meron ka,
Nakakatuwa kasi God is telling you right now, hindi dahil sa sarili mong lakas, hindi dahil sa sarili mo, na mayroon kang kakayanan na mapagtagumpayan ng lahat ng bagay, hindi mo yun magagawa kung malayo ka sa Panginoong Hesus. Now, I'm going to share different ways to help you stay on the right path with the Holy Spirit. And the first, paano ba mag-i-stay? Bakit ba? Pag tinanggap ko ba si Jesus, tapos yung Holy Spirit naman na sa akin, nawawala ba sila? Saan sila pumupunta? Paano yun? Nag-i-stay sila, pero paano ako? Bakit parang walang nangyayari sa akin? Ano ba dapat yung gagawin ko? So number 1, different ways to help you stay in the right path with the Holy Spirit. When you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, you already have the Holy Spirit living inside of you. Pero ang kailangan mo is you have to activate the presence of the Holy Spirit. Number 1, how are you going to help you stay? Paano ka mag-i-stay? Number 1, you have to pay the price of being consistent. Amen? You know, bakit ba natin kailangan na mag-stay tayo? Sa path ng Holy Spirit. You know, it is very crucial. Very crucial po yan sa mga followers po ng atin pong Panginoong Hesus. Because the devil will frighten you. The devil will devour us. The devil will distract you. Kaya sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin that you have to stay in the path of the Holy Spirit. You know, nangyayari po ito sa atin. Amen? Sa atin. Why? The devil knows kung paano kanya i-discourage. The devil knows that if he can discourage us, then we are useless for God's plan. Amen? So, ibig sabihin, kapag na-discourage ka, yung discouragement kasi, nagsashackle siya ng vision. So, ibig sabihin, alam mo yun, yung hindi mo magagawa, yung dapat mong gawin para sa Panginoon Diyos. Hinihinder niya, hinaharangan niya yung mga dapat mong gawin para sa Panginoon Diyos. And kung manonotice po natin, ang devil po, gumagamit siya ng parehas lang na tactics. Ano ba tactic ng devil? Nagbibigay siya ng fear. Sa John 10:10, ang sabi niya, the thief comes to steal and destroy. But I have come that you may have life and have it to the full. So, ibig sabihin, ang tactics ng diablo ay takutin ka. Kaya nga si Zechariah 4:6, sino ba hindi matatakot? Haharap ka na gano'n, magre-rebuild ka ng tempo, tapos gano'n. Saan ka naman kukuha ng mga resources? Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by my spirit. Gano'n siya katapang. Dahil alam niya, ang salita ng Panginoon Diyos. Amen? Yung nangungusap sa Kanya. So now, balikan natin to. Number 1, how you're going to stay on the right path with the Holy Spirit. Number 1, you have to pay the price of being consistent. Tanong po sa inyo ngayon, are you willing to pay the price? One of the major, I would say, differences that separates the average person to a great person is that their willingness to sacrifice. Amen? Willing ka ba na sumunod? Sabi mo nga sa katabi mo, willing ka bang sumunod? If we are to compare, the average person to a great person, yung average person who achieves, let's say nag-achieve siya, pero ang result, poor. Okay? So, anong reaction niya? Oftentimes, ang reaction niyan, nagko-complain yan. Okay? Ito yung mga average person. The average person, they usually complain. Tapos ano pa yan? Mahilig talaga yan. So, pag nagko-complain, mahilig kang magreklamo. Pag nagre-reklamo ka, reklamador ka. Tama? So, ano ibig sabihin nun? So, they keep on telling over and over again lahat ng mga reasons, paulit-ulit nila na sinasabi sa'yo na ang lahat ng mga dahilan kung bakit wala ng ganyan, na dapat kasi ganito yung mga nakuha ko. Alam mo, pag hindi niya nakuha yung isang bagay, ang dami niya talaga ng mga sinasabi. Nagko-complain siya. Bakit? Because he simply rely sa sarili niyang kakayanan. On the other hand, yung great person, hindi yan nagko-complain. Sabi mo sa mukha ba yung katabi mo hindi nagko-complain? Oh, yun, ako, lakas ng sagot. Okay. So, ibig sabihin, on the other hand, a great person,
make no complaints at all. Hindi ko complain. Bakit? Kasi naiintindihan niya that their commitment to sacrifice is the driving force behind their achievements. Grabe ang sacrifice, yung willingness to do the task kahit mahirap. Right? So, ibig sabihin, alam nyo po, si Saul, he actually started out well. Okay? But he didn't pay the price of staying true to his calling. Bakit kaya? Maganda na sana yung naging simula po ni Saul hanggang sa sirain yun, ng sunod-sunod na pagsuway, sunod-sunod na paglabag sa Diyos. He allowed pride to fill his heart and became self-sufficient. So, yun si Saul. Imagine niyo po, paano po na ang isang tao na nagsimula siya, na napakalapit niya sa Panginoon Diyos, ay nawalan siya ng control at hindi niya nakuha ang pabor ng Diyos. Pwede pala yun? Oo naman. Ibig sabihin, ano kaya ang ginawa ni Saul? Nag-disobey ba siya? Tingnan natin. 1 Samuel chapter 3, 13 to 14. Ito po, sabi dito, "But now your kingdom must end." Nako, nakakatakot na. "For the Lord has sought out a man after his own heart. The Lord has already appointed him to be the leader of his people, because you have not kept the Lord's command." Yung disobedience po ni Saul, it leads to the loss of God's favor. Kaya yung mga disobedient, kahit anak, sa atin po, di ba, hindi ka agad dyan napapaboran kasi nga disobedient. Pero yung anak na laging, opo, andyan na po, opo, ganyan, naaalala lagi yan. So, parang kay Saul, si Saul po ay nag-disobey siya, and with that, it leads to the loss of God's favor and the potential for his dynasty to be replaced. So, yung values, God values obedience above all else. Binavalue ng Panginoon Diyos ang obedience. Amen? So, maraming taon bago po naghari si Saul. So, kwentuhan ko kayo sandali. Maraming taon po na bago po maghari, si Saul. Si Prophet Samuel po ay siya po yung leader ng relihiyon po sa Israel. Pero hindi po siya hari. Prophet po siya. Okay? Sa katotohanan po, ang Israel po ay pinamumunuan po yan dati ng mga hukom. Yung hukom po, ito yung tinatawag ng mga judges na siya po na mga nangunguna sa mga kaguluhan noong unang panahon. Meron niya mga kanya-kanyang mga territories po sa Israel. So, ito pong, dito po sa chapter 8, pag binasa natin yan, yun pong Israelites, wala talaga silang kakayanan. Walang kakayanan na mamuno. Ibig sabihin, walang leader, maliban doon sa prophet. So ano po ibig sabihin? Yung pong Pelisteo, mortal na magkaawayan ng mga Israelites. Si Goliath po ay isang Palestine, isa siyang Pelisteo, at si David ay isang Israelite. So mula pa noon, magkaaway na talaga sila. So kaya po ang nangyari, pinagtulakan po si Prophet Samuel po ng mga tao na humirang sila o maglukluk po sila ng hari na mamumuno sa kanila. Ano nangyari? Kaya nandyan po si King Saul. Ngayon, maganda po yung umpisa ni King Saul sa kanyang paghahari. Pero alam niyo pong ginawa niya? Pinili po ni Saul ang ibang landas at lumayo siya sa Diyos. Ang pagsuway niya po sa Diyos ay kung saan po, inutusan po siya ng Diyos. Bakit siya nag-disobey? Ano ba yung ginawa niya? Hindi na po natin babasahin. I-ano ko na lang po sa inyo. Nung nangyari po kasi na yun, ay yung pagsuway po niya na ginawa po sa Panginoon Diyos, sabi po ng Panginoon sa kanya, papatayin, nung nag-away na, papatayin niya po lahat ng mga Amalekites, lahat ng mga Amalekita. Tama ba yun? Amalekites. Ayun na lang, English na lang. Okay, ng Amalekites. Pero ano po yung ginawa niya? Hindi niya pinatay lahat. Binuhay ni Haring Saul yung hari ng Agag, si Haring Agag. At hindi lang po yun, nagtira pa siya ng ibang mga hayop. So, ibig sabihin, hindi siya sumunod
Ano po, so sinabi niya po sa kanya na meron pa, tinira niya pa yung ibang mga sundalo po. Sabi nga po sa kanya, hindi naman po yun yung sinasabi po ng Panginoon Diyos sa kanya. Tinira niya pa yung ibang mga hayop para ihandog ito sa Diyos. Ang masama po na gawa na yun ay nagbigay diin po yun sa katotohanan na hindi po talaga si Haring Saul po ang mapagkakatiwalaan bilang isang kasangkapan ng Diyos. Napaka-importante po sa Panginoon Diyos yung obedience. Inabuso po ni Saul ang kapangyarihan na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon Diyos. Maaaring pinili po ng Panginoon Diyos si Saul dahil siya po ay mapagpakumbaba. Pero paglipas ng panahon, ano po nangyari? Pero yung kanya pong pagpapakumbaba ay napalitan po ito ng kayabangan. Ganon kasi minsan, no? So, ibig sabihin, parang umaangat yung paa mo sa lupa. Pag misa kasi marami ka nang nagagawa, akala mo, yan ay nakukuha mo sa sarili mong kakayanan. So, yung paglayo po ng Panginoon Diyos ay dahil what? Dahil akala na natin, kaya na natin. Lumalayo. Akala natin, kaya na natin. Okay na yan, marami akong pera. Kaya ko na yan, maayos ko yung pamilya ko. Ay hindi, in love ako sa asawa ko ngayon. Hindi kami magkakahiwalay. Akala mo lang. Kasi hindi ka sumusunod sa Panginoon Diyos. Nananangan ka sa sarili mong kakayanan na kaya mong mabuo ang pamilya mo kahit hindi mo kasama ang Panginoon Diyos. Akala mo may power ka. Akala mo may influence ka. Akala mo malakas ka. Akala mo hindi ka na manghihina. Akala mo hindi mo kailangan ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin. Sabi po ng Deuteronomy, tingnan niyo po yung value. Deuteronomy chapter 11, 26-28. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. And a curse if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I command you today, to go after other gods which you have not known. Malinaw na sinabi ng Panginoon Diyos, there is a blessing if you obey, and there is a curse if you do not obey. So, yung sinasabi po kanina na not by might nor by power, hirap na hirap ka na sa buhay mo, paniwalaan mo ang salita ng Panginoon Diyos, you obey the Word of God and you will see the miracle of the Lord in your life. Palakpakan nga po natin ang Panginoon Diyos. Have you ever wondered how many blessings you missed out? How many blessings you missed out on because you weren't obeying God? Ilan na kaya yung mga blessings na para sa iyo dapat, pero hindi mo nakuha kasi nag-disobey ka? Na sana nakuha mo noong 2019, but because you disobeyed, up until now, 2025, di mo pa nakukuha. Na sana nakuha na natin. You know, passion, sayang wala, di ko nasulat. Passion must marry persistence. Kapag may passion ka, kailangan kasama mo, okay, magkasama kayo nung persistence in order for you to be consistent. Ano yon? Yung passion na meron ka, yung persistency. Pag sinabi kasing persistency, it means that loving at all times, whether it is difficult, whether it is hurtful, whether it is confusing, and troubled times. Ibig sabihin, yung persistency, it is actually the commitment to love no matter what. Amen? So, ang tanong ko sa inyo ngayon, are you prepared to make the required sacrifices? Are we prepared to make the required sacrifices? Gusto mo na mawin ang family mo sa Panginoon Diyos, then pay the price of being consistent. Wake up early. Go to your prayer room. Talk to the Lord. You read your Bible. Study the Word of God. Believe in His Word. You want to pay the price of being consistent? May mga oras na kailangan mo na ipagpalit yung mga ginagawa mo talaga kasi gusto mo na sumunod sa Panginoon Diyos. You think about this. The true price of success, yung time po natin, you really have to believe in God's Word. Think about the price of success. Kailangan niya ng time, kailangan niya ng effort, and maybe even comfort. And the comfort can only be what? It can only be received from the Holy Spirit. You have to what? You have to commit to paying it daily. Gusto mo na maayos ang buhay mo, pero hindi ka naman sumusunod sa Diyos.
Sabi ng Lord, pagkagising mo, unahin mo ako. Pag meron kang mga gagawin, i-consult mo ako. Kaso ang problema, di natin siya nagagawa. Pero sabi mo, Lord, talagang mahal kita. John 14:15, if you love me, keep my commands. So, babalik na naman tayo doon sa Spirit. Ano ba yon? Sword of the Spirit, it's the Word of God. So, ibig sabihin, nagpapaalala talaga sa atin ay ang salita ng Panginoon Diyos. Remember, those who achieve greatness are those who are willing to consistently get it right or pay the price. Yung mga nagtatagumpay, ito yung mga willing consistently to pay the price. Amen? So, kaya po, ang sabi ng Hebrews chapter 12, verse 1, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Kaya nga po, sabi sa Tagalog, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Iba-iba tayo na sitwasyon, may problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa trabaho, iba-iba tayo ng sitwasyon natin. But you have to stay the course. Faithfully, keep your devotional meeting time with God. Huwag mo siyang ipagpalit. Don't trade the precious communion with Him. Huwag mo siyang ipagpalit sa kahit na anong bagay. You have to keep praying. You have to keep fasting. And you have to keep sacrificing. You want to win your family with the Lord? Gusto mo makabangon sa hirap? Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Gusto mo magkaroon ng tamang direksyon? You have to keep praying, you have to keep fasting, you have to keep sacrificing. And stay humble. Sabi mo sa katabi mo, be humble. Ito ang pinakamaganda. Stay humble. Hindi lang you will humble, you will stay humble. Hindi ka mag-humble kasi may kailangan ka. Mag-humble ka sa Panginoon Diyos kasi yun ang dapat natin gawin. Because apart from God, we can't do anything. Amen? So, you have to wait on the Lord. Sabi mo nga, wait for Samuel. Hindi niya hinintay si Samuel. Nung nasako po ni Jonathan, yung kampo po ng mga Filisteo sa Gibea, ito po ay napabalita sa buong lupain ng Filisteo. So ipinabalita naman po ito ni Haring Saul sa buong Israel ang nangyari. At ang ginawa niya, tinawagan niya yung kanya pong buong bayan na makidigma. Eto na. So sa galit, nalaman ng mga Philistine na ganito pala makikidigma sila. Nagtipon-tipon ngayon yung mga Filisteo. Ang Filisteo po, there were 30,000 to 60,000 po na mga kawal, na mga nakakabayo. Imagine mo, parang mga buhangin sila sa dami at susugurin nila. Ito pong bayan ng Israel. So, nung nakita po ng mga Israelita, yung malaking panganib, sa kanila nahaharapin, natakot sila. So ano po ang ginawa niya? Nagkanya-kanya sila, nagtago sila. Yung iba po napunta sa kuweba, yung iba napunta sa hukay, yung iba sa libingan, yung iba po nagtago sa mga malalaking bato, at yung iba po sa mga punong kahoy. Di ba kapag may mga utang yung iba sa totoong buhay, nagtatago din? Wala ako dito. Okay, andyan po yung maniningil. Wala po dito si Mama. Matindi dito pala kayo Filisteo. So sa Filisteo, nagtago sila. So dahil nagtago, alam niyo po, yung iba naman po, tumawid pa sa Jordan. Ganun nakakatakot. Natakot yun, saan ako pupunta? Nandiyan na yung mga naghahunting sa akin. So ang nangyari po, naiwan si Saul. So dahil naiwan po si Saul sa Gilgal, nanginginig po sa takot yung mga naiwan po ng mga kasama niya. So ngayon, meron pong sinabi si prophet Samuel sa kanya. Sabi sa kanya, hintayin mo ako. Sabi sa kanya gano'n, 7 araw, 7 days, hintayin mo ako. Ayan, pero hindi nakapaghintay si Haring Saul. Ano po sinabi po sa kanya? Sabi niya kasi, teka nga muna, sabi niya gano'n, kumuha na kaya ako ng handog, sunugin ko na kasi dumadami na eh. Ibig sabihin, nakikita na po niya na parang yung pagbibigay niya ng handog, ang magbibigay ng kapayapaan, doon po sa nangyayari. Pero
Katatapos lang niyang maghandog, nang dumating si Samuel. Kasi hindi niya hinintay eh. That's the reason na kailangan talaga tayong mag-obey. Sinalubong po siya ni Saul at binati siya. Sabi po sa kanya, bakit mo ginawa yan? Sabi sa kanya. Sabi niya, kasi yung mga kasama ko, isa-isa na sila nag-aalisan. Nandyan na yung Mikmas eh. Andyan na yung Mikmas, yung mga Filisteo. Andyan na sa Mikmas yung mga Filisteo. At sabi niya ganon, hindi ka naman dumating sa oras. Sabi niya gayon, doon sa tamang usapan natin. Kaya yun na yung ginawa ko. Sabi niya, baka malusob kami. Ano po sabi ni Samuel sa kanya? Babasahin ko po ito. Sabi po dito, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh ang iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Galing. Pero nangyari, 14. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yun. Imagine, dahil nag-disobey, hindi na matutuloy. Kaya yung mga nagdi-disobey sa Panginoon Diyos, yun dapat na ipopromote ka na, hindi ka ma-promote. Bakit? Because you disobeyed. Si Yahweh ay pipili, sabing gano'n, si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya. Amen? So you really have to wait on the Lord. That was actually Saul's first big mistake. He didn't wait for Samuel. He went ahead of his spiritual leader and he ignored the direction na binibigay po sa kanya ng prophet Samuel. So tandaan po natin God found someone better. Kapag hindi ka po mapagkakatiwalaan, merong ibang papalit sa'yo. Tama po. Kapag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mayroon pong iba na papalit sa'yo. May magre-replace sa'yo. Not a better leader, not a better fighter, or even a better king, but a better man. So napakabuti ng Panginoon Diyos kasi sabi po dito sa 1 Samuel, ang pinalit? 1 Samuel 13:14. The Lord has sought for himself a man after his own heart. Sino po yon? Si David. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon Diyos kasi dito, pag binasa niyo po yung 1 Samuel, tungkol po ito kay Saul. So sa 1 Samuel po, tungkol yun sa paghahari ni Saul at yung 2 Samuel po ay tungkol to sa paghahari ni David. At yung dalawang aklat po na yan ay sinulat po yan ng magkasalungat po, na parehas po sila na aklat, pero si Saul po, siya po ay pinili ng tao, pero si David po ay pinili po ng Diyos. Dahil dahil nabigo po siya na mamuhay sa ilalim po ng kautusan ng Diyos. Kaya si David, ang nakita po ng ating Panginoon Diyos. So, si David po ay pinili ng Diyos at kahit siya po ay meron ding mga nagagawa po na pagkakasala. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos, He is the man after God's own heart. Why? Because He seeks the Lord. So, kanina sabi natin, yung una po for you to stay, in the path of the Holy Spirit is, sabi ganon, you have to pay the price of being consistent. Number 2, tatlo lang po to. You have to remain small in your eyes. When you were little, sabi po ng 1 Samuel 15:17, when you were little in your own eyes, were you not head of the tribes of Israel? And did not the Lord anoint you king over Israel? Notice po that phrase. Tignan niyo po yan. When you were little in your own eyes. Nung inanoint po ng Panginoon Diyos si Saul, he was so small in his own eyes that he didn't see himself worthy to be a king. Tama? Hindi naman niya, nung inappoint siya hindi naman niya nakita na siya po ay magiging hari. No, he hid actually from the prophet who was sent to anoint him. Pero tignan niyo po, nung nagkaroon na ng title, nagkaroon na ng fame, si Haring Saul, ano po nangyari sa kanya? Nagkaroon na siya ng kayamanan. No, meron siyang power, meron siyang title, meron siyang wealth. Ano po nangyari? Si Saul po, Saul became conceited with inflated self-worth.
So ano po nangyari sa kanya? He became controlled by self and his hunger for God vanished. Nawala yung talagang kauhawan, kagutuman niya, kagustuhan niya na mapaglingkuran ang Panginoon Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos, sa 1 Samuel po yan, 15:11-12, I greatly regret that I have set up Saul as king. Mo? Na-regret. For he has turned back from following me and has not performed my commandments. Saul went up to Carmel and indeed he set up a monument for himself. Tandaan po natin to. Your net worth should not determine your sense of self-worth. In other words, your title shouldn't increase your self-esteem. Hindi dahil sa title na meron ka or all of those things, lahat ng meron ka ngayon, they're all gifts on loan from God. But you must stay humble. Lahat ng meron ka ngayon ay hindi galing sa iyo. Lahat ng natatamasa mo ngayon ay hindi galing sa iyo. Kung hindi galing sa Panginoon Diyos, that's why you have to stay humble. You have to stay hungry. Amen? You have to stay holy before the Lord. Tindaan po natin, when you are nobody, ibig sabihin, wala ka pa masyadong mga title, wala ka pang net worth. May worth ka, wala pang net. So, ibig sabihin, ano ka pa po? When you are nobody, God becomes everything. Talagang lahat yan. Lord, napakabuti mo. Lord, hindi, kailangan ko talaga. Lord, hirap na ako. Yung asawa ko, wala. Yung bahay namin, wala. Sasakyan namin, wala. Ang negosyo namin, talagang lapit ka ng lapit sa Panginoon Diyos. But when you become big in your own eyes, God becomes small in your heart. Ang problema natin, kapag nakalaya tayo sa problema na meron tayo, ang malaking Diyos na tumutulong sa atin, nagiging maliit na lang siya sa iyo. Grabe tayo kung makatawag tayo sa Panginoon Diyos. Lahat ng gathering, perfect attendance tayo. Right? Kasi may ningi tayo eh. Pero magugulat na lang tayo nung nakuha natin yung mga bagay na hirap tayong kunin. Isang iglap, nakalimutan natin ang Panginoon Diyos. Wala ng prayer, wala ng Bible reading, wala ng studying ng Word of God, wala na kasi kaya mo na eh. Pero magugulat ka, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. Babagsak ka, babalik ka ulit. Kanino? Sa Panginoong Diyos. Kasi walang sino man magtatagumpay nang malayo tayo sa Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Number 3. Sabi po dito, for us to stay, never outgrow your need for repentance. One thing po na si Saul po, he didn't apply to his spiritual life was repentance. Hindi po siya humingi, hindi siya nagrepent. Ano po? He always made a bunch of excuses at mahilig po siyang mag-blame ng iba. Ay hindi kasi, mahilig siyang mag-blame. Pero hindi po siya nagrepent. Ano po? Kaya ano po, nag-apologize. Iba kasi nagre-repent. Pa nag-apologize ako sa'yo, kunyari, sinabi ko sa'yo, hindi, okay na yun. Tinapik kita, okay na yun. Pero kasi, yung repentance, yung talagang alam mo, nagbabago yun. Nagtatransform yun. So, ibig sabihin, may changes na nagbabago. May changes na nangyayari. May pagbabago. Ayun yung ibig ko sabihin. So, wala yun sa plano kasi ni Saul. Basta siya, okay na yun, apologize. Pero yung nag-repent ka, talagang idihingi mo talaga ng tawad at pagkahingi mo ng tawad, nagbago ka. Amen? So, repentance is you are willing to change. Babaguhin mo yung mga ugali, yung mga bagay na alam mong hindi kaya. So, di ba yung mga, katulad nga yung mga illustrations na binibigay sa atin, yung baboy, saan yan? Saan ba siya pumupunta lagi? So, naglalaro yan sa mud. Naglalago siya lagi sa putikan. Ano po? At enjoy na enjoy siya doon. Tama? Pero yung sheep, miiyak yun pag nandun siya. Kasi ayaw niya ng madumi. So, if you don't mind the mud, you are like a dirty pig. So, okay lang ako, namamuhay ako sa kasalanan. So, you are like a dirty pig.
So, ibig sabihin, kaya pala sinasabi na, baboy ka. Diba? Kakahiya ka. Mga ganon, no? Kasi gusto talaga niya ay madumi. Yung kasalanan, it breaks the heart. Sin breaks the heart. Right? Sin breaks the heart of God and it must break yours as well. Tama? Dahil ayaw ng Panginoon Diyos ng kasalanan, dapat ikaw din, nabi-break ang heart natin, ayaw natin mamuhay ng kasalanan. Now, sabi ng salita ng Panginoon Diyos, tignan niyo po ito ha, we really have to repent. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Acts 3:19. Repent therefore and turn back, that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Lord, nakakatakot Ako ba, mapapatawad niyo pa ba talaga? Ayun ang sabi ng Lord, if we confess our sins, no? He is faithful and just. Lord, kasi parang bumabalik sa isip ko, natakot ako, baka hindi naman ano po ang sinasabi po ng Panginoon Diyos sa atin na 2 Timothy 1:7? For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of, sabi yan, of sound mind. So, napakabuti po ng Panginoon Diyos kasi po, fear has no place in your circumstances. Amen? Wala pong lugar ang takot sa buhay ng isang tao na na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang diablo po, gagawa po siya ng maraming mga kaparaanan para hindi po talaga tayo makalapit sa Panginoon Diyos. So if you are making decisions based on fear, then you never accomplish much for the Lord. Kung nagde-decide tayo kasi natatakot na tayo, sige, gawin ko na nga to kasi baka pa yung mangyari. Mali. Magde-decide ka kasi meron kang pinanghahawakan na ito ay salita ng Panginoon Diyos. Tingnan po natin kapag po tayo ay hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos, we are always distracted. May magsabi lang sa'yo, anong gagawin? Oo, hindi ko nga alam kung Uy, si nanay daw kasi mawalan tayo. Anong gagawin? Kailangan distracted ka kagad. Distracted tayo. Kaya nga po ang sinasabi po sa atin, huwag tayong matatakot. Bakit? Kasi ang diablo, ini-steal niya. Kinukuha niya lahat, ninanakaw niya. No, yung joy, ninanakaw niya lahat yan. The thief comes to steal, kill, and destroy. Ayaw niya na magtatagumpay ka. Now, sabi po dito, sa atin pong title kanina, is staying in the path of the Holy Spirit. Okay, staying in the path. Paano kung mag-i-stay in the path? Sa full armor of God, sa atin pong depensa, meron tayong, tingnan nyo po para makita natin how are we going to stay in the Spirit. Okay. Yung full armor of God na suot natin. Okay? From the helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, belt of truth, shoes of peace, lahat depensa. Tingnan nyo po ang meron. Sword of the Spirit, which is the Word of God. Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord of the host, says the Lord Almighty. So, yung sword na meron tayo, yun ang gagamitin natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Okay? So, ibig sabihin, sasabihin mong ganon, hindi ko talaga kaya then get the sword of the Spirit. Get the sword of the Spirit. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord God Almighty. Madami kang mga pangangailangan. Philippians 4:19, get the sword of the Spirit, and my God shall supply all my needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ang dami kong pagsubok. Gusto ko ng subuko. James chapter 1:2-3, consider it pure joy, my dear brothers and sisters, when you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith, with what? Produces perseverance. Saan niya kinukuha yun? It's the sword of the Spirit. Hindi ko kaya. Natatakot ako Baka alam mo yun, maghiwalay ang nanay ko. Natatakot ako, baka hindi ako makatapos ng pag-aaral. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Get the sword of the Spirit.
For the Lord doesn't give us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Parang di yata mangyayari. 2 Corinthians 5:7. For we live by faith and not by sight. But itong pinag-aaralan natin, sword of the Spirit. It's the Spirit. Not by might. Naalala ko, ito po ako magtatapos. Alam niyo ho, nung ang eskwelahan namin ay, that was 2018, nang kami pong mag-asawa, ay dumanas talaga kami ng grabe. Siguro kung 1 to 10 rating sa amin, yung pagsubok namin, mga 15. Kasi 2018, nang malugi ang Abiatar Builders Corporation, not only 15 to 17 million, pag samasamahin pa lahat, talaga siguro mga over 30 million. Ang dami namin talaga na pinagdaanan. Mga sasakyan namin, nawala, kotse, 3 yan, Hilux, Starex, Mirage, ano pa ba? Kasama na doon, Timo, 2018 tingnan nyo, dire-diretso. Tapos, meron akong letter ng foreclosure ng property. Tapos, nakunan ako. Ang dami kong problema. And during the time, meron pa ako, tinatawagan pa ako ng bangko, DepEd, recognition, apakadami kong problema. Alam niyo po, sukdulang dulo na, wala talaga siyang way out. Isang araw, nagdadrive si Pastor June, sabi niya sa akin, napahinto kami doon sa isa, dito sa may Binangonan, meron kaming isang nadaanan na eskwelahan na napatingin lang ako. Tapos pagtingin kong gano'n, nakakita ko na, kasi yung bangko, isa to sa, yung kukunin na yung property. Sabi nila, hi ma'am, Merry Christmas, ganyan. Isa-sheriff namin yung property ninyo on December 23. Pero katulad po ng sinabi ko sa inyo, yung Zechariah chapter 4 verse 6, ay napakalaki talaga niyan para sa akin. Masyado talagang malaki ang sampalataya ko sa salita ng Panginoon Diyos. When I asked the Lord, that was 3 a.m., sabi ko sa Panginoon, Lord, yung property na to, bigay mo to sa amin. Regalo mo to sa nanay ko. Regalo mo to sa amin magkakapatid. Pero hindi ko alam kung paano namin ito maiayos. Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng word. Kasi yun lang yung alam ko na pwedeng magsalba sa amin eh. 1 Samuel chapter 30 verse 8, David inquired of the Lord, nakalagay doon, shall I pursue this troop? Susulat pa ba ako sa bangko? Kasi 20 sulat na yata ako, pero hindi ako ginagrant with my request. Sabi ng David inquired of the Lord, shall I pursue this truth? Shall I overtake them? Lord, sasagot ba sila? Tutulungan ba nila ako? Pursue, for you shall surely overtake them and without fail, recover all. Binilugan ko yung recover all at ang lahat ng mga nawala sa amin, sinulat ko. Sabi ko, Lord, in the mighty name of Jesus, we will all recover this one by one. In Jesus' name, sinulat ko ito isa, sinulat ko itong nawalang isa, sinulat ko itong isang nawala, sinulat ko ulit ito. Sabi ko, Lord, maniniwala ako that in God's perfect time, you will recover everything. Lahat ng ninakaw ng kaaway ay babalik mo sa amin ng higit pa sa inaasahan namin. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sabi ng Lord, alam niyo po, and truly, December 23, 2022, from 3 million, naging 6 million, from 6 million, naging 8 million, naging 9.7, hanggang sa kukunin, days lang ang mga pagitan, na-recover to ng Diyos sa halagang 10.4 million. Sabi ng Panginoon Diyos sa salita niya, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Memorize the Word of God. Ano man po ang pinagdadaanan nyo ngayon, kailangan nyo yung Word ng Lord. Hindi kayo mananalo sa salita ng tao. Pag kinuha nyo, sabi ni ganito tutulungan daw niya ako Huwag kayong maniwala doon. Maniwala kayo sa sinasabi ng Panginoon Diyos na iaahon nyo niya ang buhay nyo. Iaayos niya
ang family nyo. Iaayos niya ang kinabukasan mo. Doon tayo maniwala. You memorize the Word of God. Ilagay niyo yan sa puso ninyo. Hindi kayo nagme-memorize para dumami lang yung Bible verse. Kaya ka nagme-memorize kasi sword yun. Kapag meron ngayong pagsubok na hindi nyo kaya, hugutin ninyo yun. Hugutin nyo yung sword. The reason kung bakit hindi natin siya magawa. Kasi yung sword, knife lang siya. Hindi siya makapatay. Hindi siya makatalo ng kahit sino. Kasi yung sword mo, hindi sword. Maiksi. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya na mapagtagumpayan ang anumang problema kasi hindi mo siya kilala. Now, sharpened the sword of the Spirit. Sharpened it. Read the Word of God. Obey the Word of God. Kahit mahirap, hindi papayag ang Diyos na hindi ka magtagumpay sa salita na binigay niya sa iyo. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon Diyos at makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na hindi mo pa nakikita kahit kailan. At patutunayan niya ng Panginoon Diyos sa iyo. Wala pong ibang daan kung hindi ang manatili po tayo sa presensya po ng banal na Espiritu. If you want to stay healthy in your spiritual life, if you want to stay healthy, walking with the Holy Spirit, you have to continue reading the Word of God. You have to study His Word. You have to pray day and night. Huwag mo lang tignan yung sinasabi ng mga tao sa iyo. Huwag mo nang pansinin yung mga nakikita mo na parang hindi mangyayari, hindi mabubuo ang pamilya mo. Hindi ka magkakatrabaho, hindi babalik bahay mo, hindi ka magkakaroon ng sasakyan ulit, wala kang hanap buhay, trabaho, huwag mo yung pansinin. Yung salita ng Panginoon Diyos na binigay sa iyo, ilagay mo sa puso mo. Numbers 23:19. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? God is not a liar. Gagawin ng Diyos ang mga bagay na alam mong mahirap. As a conclusion, these are the different ways to help you stay on the right path with the Holy Spirit. You have to pay the price of being consistent. Remain small in your eyes. Huwag ka magmamalaki sa Panginoon Diyos. When you are not praying to God, you are prideful. Period. Hindi ka nananalangin kasi kaya mo. Kaya ka nananalangin kasi hindi mo kaya. Kaya ka humihingi ng tulong sa Diyos kasi hindi mo kaya. That's the reason why you have to pray. You pray because you want to thank the Lord. You pray because you wanted to praise Him. Sabi ng salita ng Diyos, Romans 12:12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Kahit anong pinagdadaanan natin, hawak tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Magtatagumpay ka. Maniwala ka sapagkat na hindi ko salita, yan ay salita na nagmumula sa Panginoon Diyos. Can we all give God a big round of applause? Never outgrow your need for repentance. There is no way you can remain in fellowship with the Holy Spirit without a humble and repentant heart. Remember, you may stumble and fail, but you can always come back to God's loving arms if you repent. Marami ka man na mga pagsubok, marami ka man na napabayaan mo yung gawain ng Lord, balik ka sa Lord. Yung natatamasa mo ngayon, kayang doblehin ng Diyos yan. Yung pagpapala na naranasan mo ngayon, unti pa lang yan. Balik ka sa Lord. Baka yung isa, yung dalawa, yung tatlo, na akala mo, sobrang saya mo na, higit pa ang mararanasan mo kapag tuluyan mong isinuko ang buhay mo sa Panginoon Diyos. Babaguhin niya yan nang hindi mo akalain talaga na magbabago ang buhay mo
sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos. Mga bagay na hindi mo kaya, pangyayarihin ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Can we all stand? Let's all pray. Hallelujah. Let's all raise our hands to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, ang salita mo, Panginoon Diyos, ay subok na subok. Thank you for reminding us, O God, that we have to stay, O God, in the path of the Holy Spirit. Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. Lord, thank you that you're reminding us, O God, hugutin namin yung sword na meron kami. Hindi mo talaga kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Kasi Lord, nung tinanggap ka namin as our personal Lord and Savior, kasama namin ang banal na Espiritu. Thank you for the fruit of the Holy Spirit. Thank you for the love. Thank you for the joy. Thank you for the peace, kindness, gentleness, O God, self-control. Lord, mga bagay na to, hindi namin to kaya. Pero Lord, salamat sapagkat habang Panginoon Diyos kami ay lumalaban, Panginoon Diyos, humahakbang sa pananampalataya na meron kami. You have reminded us, O God, na hindi dahil sa sarili naming kakayanan o lakas namin, mapagtatagumpayan ng anumang bagay kung hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na talagang malagay namin sa puso, Panginoon Diyos, ang iyong salita. Lord, sa pangalan na Jesus, in Jesus' name, may the Holy Spirit, O God, open our eyes, O God, to see the God who loves obedience, O God. Tulungan mo kami, O Diyos, na mag-obey kami. Ang simple-simple, Lord, na pinapagawa mo. Pagkagising namin, unahin ka namin. Pagkagising namin, magbasa kami ng salita para alam namin yung sagot mo sa amin. Pinapa-fellowship mo kami, Panginoon, para yung mga testimonies na maririnig namin sa kapwa namin, magiging kalakasan namin. Pinapa-memorize mo yung word mo para pag may problema kami, may huhugutin kami, Panginoon Diyos, na sword. Hindi kami matatakot, may panlaban kami. Lord, salamat. Banal na Espiritu, napakabuti mo sa buhay namin. Lord, right now, I pray that each and every one of us may we see, O God, Jesus, O God, as our obedient King who rules forever in Jesus' name. Lord, maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami na mag-obey kami, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Tulungan mo kami, O Diyos, na magpalalim kami sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag kaming matakot, sapagkat ang pagkatakot ay isa sa mga tactics ng diablo sa amin upang hindi ka namin na mapaglingkuran ng totoo sa buhay namin. Lord, you didn't give us the spirit of fear. You have given us, O God, the spirit of power. Lord, you have given us the spirit of love and of sound mind, O God, in Jesus' name. And Lord, right now, nandito po, Panginoon Diyos, ang aking mga kapatid sa iyo. Patuloy mo, Panginoon Diyos, bigyan mo kami ng tamang tapang na harapin, Panginoon Diyos, ang lahat ng haman, Panginoon Diyos, ng buhay. Sapagkat naniniwala kami, O Diyos, na kasama ka namin, O Diyos. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami, O Diyos, pababayaan. Lord, maraming pong salamat. I pray and declare, O God, that we will all continue, O God, walking in the Holy Spirit in Jesus' name, O God. We will all stay in the path of the Holy Spirit in Jesus' name. Lord, maraming pong salamat. Lord, thank you, O God, for rebuking each and every one of us. Thank you, O God, for correcting us, O God. Thank you for loving us all. Thank you for the strength. Thank you for the power that you have given to each and every one of us. Lord, we thank you. We honor you, O God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen, Amen. Na
At tayo po ngayon ay dadako na sa ating tithes and offering. So paano po tayo dapat magbigay? Ang sabi po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So dapat daw po tayong magbigay ayon sa sariling pasya at maluwag sa ating puso at di napipilitan po lamang. Pero ang sabi naman po sa 2 Corinthians 9:6, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Kung nagpasya ka po na kakaunti ang tinanim mo, aani ka ng kakaunti. At kung nagpasya ka naman ng marami ang itatanim mo, ay aani ka ng marami. So tandaan po natin mga kapatid, ang pagbibigay at pagtulong sa simbahan at pagtulong sa kapwa ay tanda ng paggawa po ng mabuti. Kaya wag po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. At tayo po ay aani pagdating ng takdang panahon. At ang Diyos ay may pangako po sa 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkawang gawa. So yun po, napakaganda po ng pangako ng Diyos. Talaga naman po na kayang-kaya niya tayong pasaganahin sa lahat ng bagay at higit pa sa ating mga pangangailangan. Dahil nga po siya ay sagana sa lahat ng mga saka siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, yun po, ihanda po natin ang ating mga envelope at tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya, sa kalakasan, sa kalusugan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, O God, nandito kami sa iyong harapan upang magbigay ng kusang loob, Lord, na ibigay ang aming mga ikapo at ang aming mga offering, Lord, ng maluwag sa aming mga puso, Panginoon. Lord, sabi mo nga po sa iyong salita na ang pagtulong sa aming simbahan at sa aming kapwa ay tanda ng paggawa ng mabuti, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na wag po kaming magsawa, Lord, sa paggawa ng mabuti, Panginoon. Dahil sabi mo nga po sa iyong pangako, kami po ay aani pagdating ng takdang panahon, Panginoon. At kayang-kaya mo po kaming pasaganahin, Lord, sa lahat ng aming mga pangangailangan ng higit pa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga ikapo at ang aming mga handog, Panginoon, upang magamit, Lord, sa mga pangangailangan, Lord, ng aming bahay-sambahan, Panginoon. At makatulong po sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo po lahat, O God. Ang lahat, Panginoon, ng mga naririto sa oras na ito, Panginoon. Ganon din po ang lahat ng aming mga kabuhayan, Panginoon, ang aming mga businesses, O God, ang aming mga trabaho, Panginoon. Patuloy, O God, na pagpalain mo po ito, Panginoon, upang sa ganon, Lord, may magamit kami, Panginoon, sa pagkawang gawa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito, O God, ay dalangin namin sa iyo sa pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, pwede na po tayo magkaloob sa ating Panginoon Diyos. Saya galak sa iyong piling.
Sampa po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. So there's additional announcement po. Ang ating pong prayer and fasting for the second quarter po is on June 8 hanggang June 21 po. Ano po? So yun po yung ating pong second quarter. At sa pagtatapos po ng ating tema po, nito pong hosting the Holy Spirit, so di ba sabi po natin, life is a battle. So yun po yung sinasabi po ng Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, even in Ephesians chapter 6 verse 12. Life is a battle. Pero sabi din po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, sabi ng Lord, the battle is not yours, but mine. So, paano ba natin i-bridge yung dalawang konsepto po na to, na bagaman ang buhay bilang Kristiyano ay labanan, pero sabi naman ng Diyos, ang laban na yan ay akin. So, yun po yung tinuro po kanina sa atin, on how are we going to stay in the path of the Holy Spirit. Ang bawat isa po sa atin, nung tinawag po tayo ng Panginoon, nilagyan tayo ng Diyos ng sarili po nating tatakbuhan. The path that we should to take. So sa pagtakbo po, sa path na po yan, hindi natin kayang gawin yun mag-isa. Because lagi pong naglalaban ang carnal natin, yung flesh natin, and the new spirit that God has given unto us. So paano tayo magiging stay sa path po? Kaya pinadala ang Holy Spirit as our helper. So, kailangan we are willing to pay the price to be a consistent. Kasi di ba si Saul, hindi po siya naging consistent. Sa una, maayos po siya, pero nainip siya sa proseso na ginagawa ng Diyos sa kanya, nainip siya, kaya inilagay niya sa kanyang kamay. Because nainip po siya, hindi siya naging consistent, doon po bumagsak ang sumpa sa kanya. And of course, may mga tagumpay tayong nagagawa sa buhay, so stay humble, stay grounded, sapagkat mawawala po ang Espiritu ng Diyos sa atin kapag nagmayabang na tayo. And the last one po, always have a repentant heart. Kasi hindi tayo perfect, nagkakamali tayo. Every time we acknowledge na nagkakamali tayo, nakakonekta pa rin yun sa pagiging humble, we recognize the presence and power of God. Doon po, makapagpapatuloy po tayo. At sa pagtawid po natin, ito po, pagpasok po ng June po, ang pag-uusapan naman po natin, hango po sa James chapter 4 verse 8. Draw near unto me, and I will draw near unto you. So ang tema po natin is drawing closer to God. So yun po yung pag-uusapan po natin. Kasi sabi po natin, hindi po natin magagawa yung trabaho na yan kung hindi po tayo malapit sa Diyos. Diba? Sabi po natin, dapat ang paglilingkod natin ay tulak po, hindi ng mga pastor lamang, kundi tulak ito ng ating pong pagiging malapit sa Diyos. Kaya po pag-uusapan po natin ang sinasabi ng Bible about drawing closer to God para masuportahan po natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras po na ito. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng karunungan, ng mga paalala ng sa gayon, Panginoon. Maganap po namin ang pagkatawag niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sapagkat patuloy, Panginoon, na ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kagalakan, kayo po ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan, at kayo din, Lord, ang patuloy po na nagre-remind sa amin na manatili kami sa tahaking binigay niyo po sa amin, at patuloy kaming tunay pong maging consistent, Panginoon, at mag-enjoy po namin ang proseso na ginagawa mo pong pagbabago sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa pagkadalam namin. Hiwalay sa iyo, wala ho kaming magagawa. Kaya ang dalangin po namin, patuloy nyo kaming pangunahan. We totally surrender unto you, at patuloy ikaw ang mahayag sa aming buhay, ang iyong kalooban, ang sang patuloy naming masunod, nang sa gayon maluwalhati po namin ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming tagapagligtas. Salamat din, Lord, sa buhay ng mga pastors na ginamit niyo, Panginoon, upang turuan kami at gabayan kami at ipahayag ang iyong salita patungkol sa Banal na Espiritu. Ngayon po, salamat sa buhay ni Pastora Gracia na ginamit mo po sa aming kalagitnaan upang palalahanan kami sa huling pagkakataon, Panginoon, na manatili kami na konektado sa iyo, Banal na Espiritu. We will stay in the path that you have given unto us by totally depending unto you, sapagkat tunay, Lord, na hindi namin kaya ang buhay hiwalay sa iyo, sapagkat sabi nga po, Lord, ng buhay namin noon, hiwalay sa iyo ay patay. Sabalit nang kami po ay makakilala sa iyo, nang isuko po namin ang buhay sa iyo, aming Panginoong Hesus, nagkaroon po ng buhay ang aming buhay,
At dahil kami po ay buhay na, ang nature po ng buhay ay ang patuloy pong lumago. Kaya Lord, sa aming pong paglago ay patuloy kami nagtitiwala na ikaw po ang mangunguna sa amin. Kaya patuloy mo pong pagpalain ang Pastora Gracia na ginamit mo sa aming kalagitnaan. Bless her heart, Panginoon, mightily, at magampanan pa niya lalo, Lord, ang mga bagay na pinagkatiwala mo po sa kanya. Make her, Lord, a very good steward, Panginoon, ng mga biyaya, ng mga karunungan, ng mga kaalaman, mga even, Lord, yung mga opportunities na binibigay mo po sa kanya. Gawin mo siyang isang tunay pong mabuting katiwala nang sa gayon, hindi lamang sa maliit na bagay mo siya mapagkakatiwalaan. Higit sa lahat, Lord, sa lalong malaking bagay ay mapagkakatiwalaan mo siya, Panginoon. Bless mo po ang kanyang kalusugan mula ulo hanggang paa. Walang anumang karamdaman ang dadapo sa kanya, kundi ikaw ang patuloy, Lord, na magbibigay sa kanya ng tunay pong kagalingan sa anumang nararamdaman niya, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, patuloy mo pong palawakin pa. Enlarge mo po ang territory na pinagkatiwala mo po sa kanya for your greater glory alone, Panginoon. Salamat, Ama. Bless mo ang kanyang pamilya at maging sa mga hinahandilan po niyang mga cell groups, Panginoon. Gawin mo siyang ilaw, gawin mo siyang asin, at gawin mo siyang encouragement, Panginoon, sa mga taong kanya pong nakakasalamuha, Panginoon. At patuloy mo siyang bigyan, Lord, ng kagalakan sa likod po ng mga bagay na kanya pong pinagdadaanan, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na kung ano ang sinimulan mo po sa kanyang mabuting bagay, ay tatapusin mo ito, Panginoon, until completion, Panginoon, in Jesus' name. Kaming lahat din po ay nagpupurit, nagpapasalamat, Lord, sa mga kapatid, Lord, na inuna po ang iyong gawain, lalo po sa mga bago po na nakarating sa bulwagang ito upang sumamba. Lord, patuloy mo silang pangunahan. Ang mga salitang natanim sa kanila sa oras na ito o sa panahon na sila po ay dumalo, Lord, i-bless mo po ito. Diligin mo po ito, Panginoon, ng iyong karunungan. Ang sa gayon ito po ay tumubo, ito po ay lumago at maging tulad din po namin sila, Panginoon, na maingat at patuloy, Lord, na nagnanais na maglingkod sa iyo. Ano man po ang mga dadaanan po nila, ano man po yung mga battle pa, or ano man po yung mga gawa ng kaaway na pwedeng ibato sa kanila, ito ay hindi magtatagumpay sa pangalan ni Jesus, sapagkat magdadala ka, Lord, ng mga cell group leaders na magmamahal po sa mga taong ito na bago pa lamang po nakakilala sa iyo. You will equip continuously, Lord, ang mga cell group leaders na to upang sa mga pagkakataon na nangangailangan po ng salita, a word of encouragement, a word of wisdom, na para po tutugon sa pangangailangan ng mga taong itong bago pa lamang nakakilala sa iyo, Lord. Ikaw po ang magbibigay sa kanila ng karunungan sapagkat ikaw ang Diyos na kanila pong pinaglilingkuran. Maraming salamat po, Ama. Patuloy mo pong pagpalain ang lahat po ng ginagawa po ng ubasang ito upang patuloy makatupad sa pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. I-bless mo ang ginagawa po ng worship team. I-bless mo po ang ginagawa, Lord, ng youth ministry. I-bless mo po ang ginagawa po, Lord, ng mga adult ministry, Panginoon, even the senior citizen, Lord. Bless mo po ang lahat ng ginagawa po, even, Lord, yung mga dinadaluhan pong conferences na magbibigay po sa amin, Panginoon, upang ma-equip kami totally para po sa ubasang ito na pinagkatiwala niyo po sa amin, sapagkat wala po kaming hinihintay at wala po kaming hinihiling, Panginoon, na sa oras kami po ihaharap sa iyo, ang marinig lamang po namin is, well done, my good and faithful servant. Maraming salamat po, Ama, at sa aming pong pansamantalang paghiwalay, patuloy mo kaming ingatan na makarating kami ng safe and sound sa aming mga pansamantalang tahanan. At sa buong isang linggong ito, Panginoon, pangunahan mo kami nang sa gayon sa pagbalik po namin sa susunod na linggo, patuloy naming bitbit ang tagumpay, ang testimonya ng pakikipag-isa at ang pagiging masunurin sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin lahat ito ditiniwala. And as we depart in this place, may the love of the Lord and the grace of the Lord Jesus Christ and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. Tara! Maranasan kang tunay, sigaw ng
magpuri sa Kanya. Tara!